after printing the waybill, so i-prepare na natin siya. So gugupitin lang natin. Ayan. Pero may mga nabibili rin naman po na parang mga sticker paper na automatic na para hindi na kayo magugupit. Pero ako kasi dahil bagong seller pa lang ako, so wala pang budget para dyan. So manual po tayo ngayon. So ito na po. Ito na yung na-print po natin na waybill. And then, dahil sa Flash Express tayo, so make sure lang po na kumpleto na po lahat. Dahil nakapag-print na tayo ng waybill ay magpe-prepare na tayo ng ating parcel papunta sa ating mga buyers. So ngayon, so ang napuntang designated courier natin is si Flash Express. So pag magbabalot na po kayo ng parcel, make sure na ready na po ang mga ito. So yung gagamitin ninyo sa scotch tapes, so kailangan din ng gunting. Syempre, yung pinaka-importante is yung ating product. Make sure po na tama yung waybill. Ito na po yung na-print na waybill. Ayan. And of course, yung ating receipt. Ayan, kailangan meron tayong receipt. So ngayon, so ang maganda kasi dito sa Flash Express na parcel is nagbibigay sila ng libreng pouch. Oo. Pero ito yata ay depende kay Shopee kung ibibigay sa inyo yung Flash Express. Kasi ako, bigla na lang siyang nag-appear sa aking store. So, ayan. Then, ilagay po natin yung ating BIR non-VAT sales invoice. Ayan, para malaman po nila na legit ang ating store. Ayan. And then, ayusin lang po natin ang ating pagbalot. Ayan. Ayan. So, pasensya na po. Bagong seller lang. Pero kung meron po talagang mga nabibili na parang sticky na siya na na paper para sa waybill, para dikit na lang na gano'n. Pero ako dahil, you know, first time online seller, so wala pa tayong budget. Kailangan muna natin kumita. Ayan. So, tinatanggal ko rin yung mga excess air. Ayan. And then, tanggalin po natin ito. Ayan, yung parang lock niya doon sa kanyang. Ayan. Make sure po dito, ingat po kayo. Kasi once na madikit na po yan dito sa may plastic, is hindi nyo na po yan pwedeng tanggalin kasi masisira na yung pouch. So, yan. Make sure yan. Ganyan. Ayan. So, make sure din po na tama po yung inyong measurement po ng parcel kasi yan po yung ating nakalagay doon sa ating shop sa Shopee. So, yan. Ayan. Mayroon din naman po mga scotch tape na yung malalaki na. So, para isang putulan na lang okay na. Pero ako, naubusan kasi ako nun. So, ito na lang kung ano yung available muna. Ayan. So, make sure lang po na ayusin po natin yung pag-seal ng ating mga parcel. Kasi, syempre, hindi natin alam kung anong mai-encounter nito ng mga pagsubok habang i-dispatch sa ating mga buyer. So, yan. Ayan. Ako kasi ganito yung way ko sa pagbalot ng aking mga parcel. Ayan. So, meron naman po mga nabibili na murang mga scotch tape tulad nito. So, affordable lang naman siya. Tapos, bultuhan mo na siyang mabibili. Ayan. Pero kung meron kayong budget, yun kayo dun sa parang sticker paper. Ayan. Para hindi nyo na kailangan gumamit ng ganitong scotch tape. And then, ilalagay nyo na yung waybill pag nabalot nyo na. Ako kasi ganun eh. So, pag nabalot na, tsaka ako nilalagay yung waybill. Ayan. So, tsaga-tsagaan lang po. Ayan. Para sa mga nag-uumpisa, nakatulad ko. So, kung ano yung meron sa bahay, maging resourceful po tayo. Ayan, nabulol pa ang bola mo. Maging resourceful po tayo at gamitin kung ano yung available na meron sa bahay. Kasi hindi mo kailangan gumastos kung pwede naman mag-improvise, diba? Same lang naman din ang mangyayaring quality niya. O, ito, diba? Medyo matagal lang siya, pero tsaga-tsagaan lang yan. Ayan. Ayan. Maganda po kasi na nakabalot ito ng plastic. Ayan, may ganun din pong nabibili. Pero ako mas prepare ko na ganito. Ayan. Ganyan. Para talagang sealed siya. Para kahit mabasa siya ng ulan, hindi siya mababasa. Yun. So, yan. Okay na po ang ating ready to go na to. Antayin na lang natin si ating Kuya Rider. Thank you so much po.